Parang ginagatungan ng katawan ni Mateo habang karga niya si Clea. He cannot explain the happiness that he feels. Lahat ng pagod niya buong maghapon at pagkamis sa dalaga, napawi sa isang iglap lang. Masigit pa yun sa kanyang inaasahan. He just climbed up and knocked at the door to give a simple goodnight kiss before they both go to bed. But she offered the most beautiful thing he never expected that she would give tonight. He was planning to claim her months after tomorrow. Sa batas kasi may kauko lang bilang ng araw bago talagang matanggap ng batas na dalaga na si Clea at hindi na minor. At yun basta sumampalang ng 18 tapos na. Pero dahil ito na mismo nagsabi sa kanya, hindi siya maaaring tumanggi pa. He doesn't care what its foolishness may bring, but he is decided. Pagtungkol sa dalaga, di si Mateo magkakaroon ng kahiblang pag-aalinlangan man lang, kahit kapalit nun ay buhay niyang iniingatan. A day without her felt like morning, but cuddling with her in his arms felt like being born again. Pagkatapos siya pagsawa ng leeg nito at halik-halikan, nilala niya si Clea sa kama at agarang pinatarikod. Stay still. I'll get rid of my clothes first and teach you how to do it. Napangiti siya dahil di naman to kumilos sa pagkakadapa. Kinagat lang daliri at nakapikit ng umiti. Don't be afraid. Don't you ever think of something from your past. It's me and me alone, baby. Ako lang at wala nang iba pa. Paalala ni Mateo habang hinuhubad ang sapatos at di niya nagawang alisin ang mata sa magandang mukha ng dalaga. Lumingon si Clea at pinanood siyang hubarin ang kanyang damit. Sunod ay pantalon. You're a monster too. Napagapang to paakit sa kama pero mabilis niya hinuli ang paa. No, wag matigas ang ulo. Think of me and not like any light devil. I'll be good, I swear honey. I swear. Halos ibulong na ni Mateo na sabay niya tong hilahin. Wala tong sagot pero biglang nanginig. Ako si Mateo, hindi kita sasaktan. Hindi kita papatayin. Mamahalin at bibigyan kita ng kasiyahan, Clea. Magtiwala ka sa akin. Unang beses na may mangyari sa kanila pero pinupuno ng pagmamahal ang buong puso ni Mateo. Akala niya libog nung una pero di yun ang dahilan sa mga oras na yon. Parang lahat ng babaeng duman sa kanyang kamay nawala sa kanyang memorya. Napalitan ng nag-iisang Clea at unti-unti napalitan ng kaligayahan ng takot na nararamdaman ni Clea. At walang takot na pinagkalob ni Clea ang sarili kay Mateo. At dahil doon gusto ni Mateo na isa pang round at isa pa. Mateo's looking at his back in the mirror with a smile plastered on his face. Puno ng mapapulang kalmos ang likod niya pati ang braso at ang bewang. Wala ni isa man na babaeng pinayagan niyang gawin yon sa kanya. Mostly pag nakikipagtalik siya sa headboard ang hawak ng babae at di sa katawan niya. Lalo na kapag ang kukoy singhaba ng tari ng manok. Sino lang ba ang pinayagan niya? Si Denise at si Clea, ang mag-ina. He sighed remembering the woman. I'm sorry but not really sorry at all. Mahal ko ang anak mo at paninindigan ko siya hanggang kamatayan. It's not you anymore, Denise. You were my first but Clea's my second and will be my last. And even if you're alive, it's still her and not you. Kausap ni Mateo sa sarili pero para yon sa ina ni Clea. Kung nasan man ng babae gusto niyang malaman nun na nakalayo na siya sa nakaraan at sa pait ng ginawa sa kanya noon. He walked out of the bathroom after drying himself. Naligo na siya dahil umaga na. Alas 6 na pero tulog na tulog pa rin si Clea. Yakap ang kumot na nakabalot sa katawan nito, kaya ngumiti siya. Nabubisit siya kay Cutie kasi nagpapaisa pa sana siya kanina pero nakahilata ang pusa sa tiyan ni Clea. Ayaw umalis. Nang tangkain niyang kargahin ay kinalmot pa siya at siya pa ang napagalitan ng dalaga. Magpupumilit pa ba siya, gano'n na siya ang inangilan? Isang kuting at isang totoong pusa na ang taray-taray. Matapos siyang pagsawaan kagabi, dinedma na siya, kanina tinulugan, gano'n lang. Tapos dadagdag pang maarting Persian cat na nakabukaka sa ibabaw ng siya ng baby niya. Isa-salvage niya si Cutie Pie pag nagkataon. Abala sa kaligayahan niyang pusa. Palibasa yata inggit kasi virgin pa. He picked up his clothes and Clea's too after staring at her for a while. He has to keep the night dress because it has now a sentimental value and he's the one who will keep it. Pagkalapag niya sa couch na mga yon, babalik na nga sana siya sa kama pero may kumakatok sa pintuan ni Clea. Hindi kaagad siya nakagalaw. Baka ang yayalo rin nito at siguradong mapapagalitan siya na matanda. Kahit naman may napag-usapan na sila ng tiyuhin ni Clea, di pa rin matutuwa ang matanda na makitang pakikialam na niya ng dalaga. Pero di siya pwedeng magpakaduwag. He will stand still with his pride and honor as her man and not just as her defender anymore. He's willing to face anything just to prove that his motives are real and invincible. No one can threaten him and no one can make him back off. He stood up and protrudes his bare chest, taking his steps towards the door, looking like a robust conqueror in pink towel.
Walang pag-aalinlangan binuksan niya ang pintuan. Humantad ang dalawang matanda sa harapan niya. Ang mommy niya na nakangisi biglang nanlaki ang mga mata at ganon din si Lorraine, who will not even get shocked. Nasa kwarto siya ni Clea at nakatabi ng tuwalya. Nagkatiinan ang dalawa at inararo ng tingin ng katawan niya. What did the both of you need? Tanong niya sa dalawa. He sounded so bossy again na para bang hindi niya sariling ina ang tinatanong. What are you doing here? Tanong ni Jesusa sabay pa haba ng leeg. Sinilip ang loob ng kwarto pero tinulak niya ng kaunti ang pinto papasara. She's still asleep. Do not wake her up yet. Ani at namewang pa. Noon lang niya napansin na isang tray na bitbit ni Lorraine, may baso ng gatas at kahon ng fresh milk. Isang regular bowl ng shredded Brussels sprouts, grape and cheese salad. Mateo. ¿Qué has hecho, Mateo? Anong ginawa mo? What have you done? Namula ang mukha nun sa galit at maya-maya'y sinapo ang noo. Spanish, Tagalog, English. Ang galing ng mommy niya. Iisa naman ibig sabihin ng mga tanong. Diyos mio, mamamatay ako sa iyo, Mateo. May uniko ninyo. Matanda ka na, anong ginawa mo sa bata? Hindi ka ba nag-iisip? Diyos ko, por el amor de Diyos. Para to nga atakin sa puso kahit wala namang sakit. Kumalma ka, Senyora Jesusa. Naman ni Lorraine sabay hagod sa likod ng mommy niya. Halataring parang namutla ang matandang yaya. She's right, mommy. Kalma. Baliwala naman sagot ni Mateo. Kalma? Jesus's pitch rises as the woman's eyes pop out. Sinanyasan niya na huwag maingay kaya't inulit ang tanong sa mahinang boses na halos pabulong. Kalma? Kamuntik siyang matawa ngunit walang lumabas. Buisit ka, Mateo. Paano ka nakakangisi ng ganyan? Pinakailaman mo yung bata. Mom, I will marry her so stop saying nonsense. I'm here and I'm not running away. I don't have any plans of running away from my responsibility so stop. Kibit balikat ni Mateo. Mateo, stop cursing. Hindi kita pinalaking ganyan. Masungit na sermon noon sa kanya. But you raised me, an amenable one. Sagot niya na nagpakalma sa ina pero maya-maya parang nalito ang mukha. Pero bata pa siya, anak. She's too young and such a baby to handle a man as burly as you. Walang hiya ka? Look at you. Baka nakakalimutan mo kung gaano yun kalaki. Sumulya pa yon sa tuwali niya nakabalot sa ibaba ng katawan niya. Parang hihimatayin talaga siya maya-maya lang. Para nagpigil naman ng ngiti ang yayaluring ni Clea kaya tumungo. I am not forgetting it, Mom, but she surpassed it. Clea isn't that weak. You see, she's alive. Di naman nakamamatay ang 10 pulgada. Bumuntong hininga si Mateo at tinulak ang pinto kahit na ayaw niya sanang ilantad si Clea. Bastos kang anak. Diyos ko, papatayin mo ko, Mateo. Daldal pa ni Jesusa pero sabay na parang mga tanga. Sumilip ang dalawang matanda sa loob ng kwarto. Is she still breathing, son? Kumarap-kurap na tanong ng ina niya habang nakatingin sa dalaga na mahimbing pa rin. She's just sleeping, Mom. Mamaya ako siya gigisingin pag lumayas na kayo. Pagtataboy ni Mateo sa dalawang chismosa. Kapag nagkapo ko ng 5 lalaki at 5 babae, hindi ko pamamanahin sa inyo ng daddy mo na mayabang at snob. Daldal pa noon. You're right. Bustamante is Bustamante, Mommy. Don't you ever forget that? Iling naman niya. Sadyang ganun lang siya maglambing sa mommy niya. Get the hell out of here, now. Baka magising niya siya. Tabay pa ni Mateo na irap naman na nakuha niyang sagot. Ibigay mo to pagkagising niya. Bilin naman ni Lorraine sa kanya at saka inabot ang tray. I will, Yaya. Salamat. He handed it. Huwag mo naman kagarabihin kasi maliit yung bata. Baka mayupi sa laki mo. Sakain mabilis na tumalikod pero natawa lang si Mateo. Habang papalayo ang dalawa, di nakaligtas sa mga mata niya ang daldalan ng mga yun at ang ngiti ng mommy niya. Padenay-denay pa, pero alam naman niyang gusto siyang makapag-asawa. Kung ipagtulakan siya noon para lang mambuntis ng babae, sobra, apo lang naman ang habol. Pero kay Clea alam niyang hulog din ang loob ng ina niya sa dalaga. Nang maisara niya ang pinto, bumalik siya sa may kama, nilapag ang tray sa may bedside table. He carefully climbed up on the bed and sat beside Clea. Sumandal siya sa headboard at sinilip ang mukha nito. Nang hindi siya makatiis, parang lantang gulay niya itong iniangat at pinasandal sa katawan niya. Napilitang lumukso ang pusa. Yan! Lumayas ka muna, cutie pie. Pasasabugin kita. He cannot even compare the gladness. Paulit-ulit niyang sinisinghot at tinahalikan ang bunbunan ni Clea habang yakap ito. Happy birthday, baby. Adya sa may ulo ng dalaga. Isang mahinang ungol ang sinagot nito at saka ngiti. Gising na pala to kahit hinawakan niyang baba at tinaas ng kaunti.
He planted a soft kiss on her lips and then nipped it. Parang kulang nga ang binigay niyang regalo. Sana na lang nagpa-party na siya, kaya lang ayaw naman niyang saklawan ang kagustuhan ni Clea na simpleng selebrasyon lang gusto. "Thank you," she sleepily and hoarsely replied, hugging his waist and rubbing her cheek on his abs. "Anong oras na? Parang di ako makatayo." "It's okay, it's just 6 a.m. You all have a day to rest. Dito ka lang sa kwarto at akong bahala sa'yo. I'm sure later you'll be able to walk again. You're just too exhausted and tired." "Maybe." "Anong oras tayo natulog?" "I don't know either," sagot naman ni Mateo. Basta't ang alam niya nakaapat siya kagabi at kulang na kulang yon. Nakita na lang niya si Clea parang natutulog na habang nakataba sa kama at siya'y bumibira pa rin. Di na halos makalaban sa kanya at malamig na ang hubad na katawan dahil sa lakas ng aircon at nangangatal pa, kaya tinigilan na rin niya. Naawa pa siya sa lagay na yon. "You wanna eat? You have here a fresh salad and a glass of milk." Imporma ni Mateo sa dalaga na tuloy nang napamulat. "Yes, I'm starving to death." Naupo to ng marahan at napangiwi. Ganito rin ba ang pakiramdam ng anak? Ang sakit. Nagkunwari pa tong umiiyak kaya natawa siya na malakas. "I won't let you feel the pain of giving birth. I will require the doctors to give you a painless delivery or via cesarean session. Hindi ka pa nagla-labor, ipapa-opera na kita. Baka marahin ko lahat ng tao sa ospital pag sumigaw ka sa sakit." Sabi naman niya na bumaba ng kama at kinuha ang bowl ng salad. Si Clea naman napahagikik dahil sa sinabi niya. Parang di man lang ito nag-aalala kung mabuntis siya. There is a big possibility. He hadn't used any protection and he knew that Clea is not on a pill. Wala naman boyfriend ng dalaga para gumamit ng contraceptives. Mas lalong alam niyang wala itong alam sa mga ganong bagay. Kaya't paano ito gagamit ng ganon? Pain is normal. That's what I've learned. And I'm glad I know how to control it now, and it's just on the mind. She smiled and handed the bowl. Sunod-sunod ang subo ni Clea ng shredded sprout habang kip-kip ang kumot at nang malimutan, nabitawan yon kaya't nalaglag. Nagkatinginan sila pero mabilis sa mga mata niya, napatitig sa dibdib ni Clea. Nanggigigil na naman siya kaya't mabilis niyang dinakma na parang dumadakma lang ng tinapay. "Mateo!" Halos mabulunan pa to ng sawayin siya. "Just eat." Utos niya habang pumipisil ang kamay. "Paano ko kakain kung nilalamas mo yan?" "Dinig mo pang baker kung makalamas." Pilit itong nilunok ang pagkain. Parang di niya mapigil kasi pahalik-halik na siya sa balikat ni Clea. "Ang sarap," ani Clea. "Masarap?" He grins and looks at her. "Itong pagkain ang sinasabi ko. Si Mami Titang gumawa nito, alam ko." She tells, not minding his hand. Tumango siya at nakangiting pinagmamasdan ng mukha ni Clea. She pierced her fork into the whole grape and had put it inside her mouth right away. Natigilan pa to na mapansing nakatunga nga siya. "Gusto mo? Vegetarian ka nga pala. Gutom na kasi ako kaya di ka nang isip alukin." She looks so shy about it. Para namumula ng pisngi nito na alam ni Mateo dahil yon sa kamay niyang malikot. "Never mind, go on." Go on pero gusto niyang agawin ng grapes na kinakain nito gamit ang bibig niya. Hanggang sa hindi siya nakatiis, buo niyang hinawakan ang batok ni Clea at hinalikan to habang may naman ang bibig. When she parted her lips, he got what he wanted. Kailangan niya kontrol ng sarili. Hindi pwedeng pa ulit-ulit na may mangyari dahil lalong masasaktan niya si Clea. Nakaawang ang labi nito at tinignan ang bibig niya, tapos ay lumunok. She placed the bowl on the table. "Ayoko yung kamay mo kasi nadadala ako. Parang hinati ako sa dalawa pero kapag nagpumilit ka, baka bumigay ako at mahati ako sa 4 ngayong umaga." She shut her eyes. She doesn't know how beautiful she looks in his eyes. "My woman, but you still want it?" He asked and rubs his nose on her cheek. "I do, but it's still very painful." She angled her face and so he ran his nose on his sexy curve of the neck. "Then, next time." "Mateo, magsisimba ako at pupunta kay na mommy at daddy. Ihahatid kita ng plane kahit saan mo gustong pumunta." "Happy birthday, baby." He smiles. Clea smiles timidly. Huminhin na naman ang aura ng mukha nito dahil sa ngiting yon, para naging emosyonal bigla ang mga mata. "I love you, Mateo Bustamante." "I love you too, Clea," he replied sincerely. "Ito ang pinakamasayang kaarawan ko pagkatapos ng pagkamatay ng aking mga magulang." Umiiyak si Clea sa balikat ni Mateo habang nakaakbay sa kanya. Masyado pala talagang mababaw din ang luha nito. Matapang lang kung umasta pero iyakin din talaga. And it will always be happy from now on. "It's okay. Cry now. Mamaya na kita titikman." Alon ni Mateo at hinagod ang hubad na likod ng dalaga na humagikik habang umiiyak.
Going to the mausoleum? You needed to ride on the plane, honey, to catch up your birthday party. Pero yung turbulence, ayoko. She held into him even tighter. Kung alam lang ni Clea kung paano niya magugustuhan ng mga kilos nito na ganon, na sobrang inosente at sobrang lambing. Mas malakas pang turbulence ko kaysa eroplano. You experience it and you could say. Biro naman niya kaya tumawa si Clea. She gazed at his face and smiled. But yours can kill, while the planes can. Masarap yung sayo, yung sa eroplano hindi. Mateo laughed so loud. Now she is being bold. I will fly it for you and I promise there will be no turbulence. If there will be, that will be so very minimal. Trust me. He furrows his brow. Saglit na nag-isip si Clea at tumingin lalo ang titig sa kanya. Maya-maya tumango na ito. I trust you. He cuddled her tight. And I love you for that. He plants a soft smooch on her ear. There can never be another place like heaven and earth compared with the place where Clea stands. Baliw na nga yata siya pero grabe ang tama niya talaga. Ito malamang kapag na broken heart siya, masasabi niyang tatanda na talaga siyang mag-isa. Walang babaeng papalit sa peso ni Clea sa puso niya kasi inangkin na nitong lahat. Clea walked towards Mateo. Masakit ang pinakasentro niya pero hindi niya pinahahalata. Pagod siya mula kagabi at buong maghapon dahil balikan sila ni Mateo sa Angeles City para bisitahin ang puntod ng mga mahal niya. Pagkatapos, diretso sila ng simbahan. Napabilib si Clea dahil totoong relihiyosong tao ang binatang militar kahit hindi halata. Para yung santong minaltrato sa loob ng simbahan kaya natatawa siya kanina habang nakikinig sa misa. Bagay na bagay sa matang malamlam ang maging sakristan. Yun ay kung tatanggapin pa kasi nga masyunda na. At tawa rin ang tawang mommy ni Mateo na ikwento ni Clea dahil nung bata pa raw ito, pinasok nga sa seminaryo para lumambot ng kaunti ang ulo. Pero nang uumpag daw ng kapwa sa kristan kapag napipikon at naninili pa sa magagandang madre. Sira ulong bisit? But Mateo is Mateo and she loves him with all her heart. Now that she's really his girl, mas lalong tumibay ang damdamin ni Clea para dito.